kakabsat. Today is weekend, mga kakabsat. May kami kalab shoutout sa mga kasama natin dito. Good morning sa inyo. Siyempre, nandyan si Mark Bon Jovi Pangan. Shoutout sa inyo, Michael Pangan. Si Bong T, shoutout kabsat. Kamusta na ang lahat? Kamustahan na din? Si Ryan Yuconese, nandyan na rin. Nandyan na rin si Christy Jam. Shoutout, good morning. Si Randy Gorospe, nandyan na din. Shoutout. Siyempre, huwag kalimutan mag-like. Number 6 na daw si Randy Gorospe. Pang ilan kayo, mga kakabsat? Ako po, kapag asawa nila Senator Marcoleta at kapag nag-asawa sina Marcoleta at Amy Marcos, sigurado ang pangit din ng ugali. Yun lang, Pilipi Bayakon. Naspak. Ryan Yuconese na Maestro Paul, gandang umaga po sa lahat. Sabi ni Ryan Yuconese. Ayan, nagkamusta na sila. Nandiyan na rin si Amy Kruger. Shoutout sa iyo, Kapsat. Alright, ano ba itong topic natin, Kapsat, no? Meron tayong pag-uusapan na double standard dito. Diyos ko, Lord. Pag-usapan natin itong double standard na to. Pero bago yan, meron mo na. Ito. Kilala niyo ba si Ilong Ranger? Interview niya to actually 2 days ago na lumipas to, no? 2 days ago na itong lumipas. Pero, ito, Kapsat. Ilong Ranger Respicio. Bistado ang kanyang pagka-double standard. Nakapaw! O siya, wag natin patagalin. Pero bago yan, ikaw muna natin to. Tagal natin yung background music ng konti para marinig natin si Secretary Lasierda. O may sinasabi si Secretary, ito tungkol kay Marcoleta. Nakaka-insulto si Senator Marcoleta when Senator Risa questioned the rules. He said, ang problema sa inyo, wala kayong legal background. Masabi ko lang sa inyo, Senator Marcoleta, bago lang po kayong senador. Yun lang. Si Senator Risa Ontiveros, maraming pong batas na ginawa. Nagproprotekta sa mga kababaihan. May 1,000 days for maternity leave. May anti-hospital deposit para sa mga mahihirap. Safe Spaces Act, yung ginawa ni Bong Suntay, bawal yun. Batas niya po yan. Marami pa siya ibang mga batas na ginawa. Kahit po siya walang legal background, kahit hindi po siya abogado, mas abogado pa po siya kaysa sa inyo. Kaya huwag yung i-insultuhin. Don't do credentialism na pinapakita nyo, hindi siya abogado, kaya wala siyang alam na rules. Mali po yun. Sa tingin ko, huwag nyo ulitin yung ganung klaseng paliwanag. Sagutin po nyo yung ang opposition ni Senator Risa Ontiveros. Yun. Which is true naman, di ba, Sat, no? Nag-ad hominem itong si Marco Beta. Hindi ka naman abogado, wala kang alam sa legal, hindi ka naman wala kang alam diyan, no? Huwag ka nagmamagaling kasi wala ka naman legal background. Ay, Diyos ko, Lord. Alak ng kamote. Pero anyway, lang yan, patalastas lang yan. Ito talaga tayo. Dito tayo kung paano nakakwento. Ito si Respicio, Mabsat. Puntahan natin yan, si Respicio. Ay, naku, lumipat sa ibang tab. Ilagay natin. Okay. Well, in fairness to Harold, it's a common... Wait lang. Talaga. Freedom of speech natin yun. Kailangan natin criticize kanilang session at active yung mga hearings. Lahat ng mga issue na binibring ng public sa amin ay tinetake up namin at nagkakaroon ng hearing. You know, this guy is prone to doing superlatives and absolutes. It's so nice to hear, but that really puts you sometimes in a delicate situation. But anyway, you're aware that these are all non-bailable. I mean, at least yung inciting to sedition ba is non-bailable? Yes, non-bailable. Bailable naman yan. I think bailable. Speech violations lang, they are bailable. Magaan lang yun. However, yung rage, campaign na po ba yan? Parang presidential campaign na po siya for VP Sara. Oh, that was for VP Sara ba yun, yung rage? Yes, malinaw naman yung mensahe ng ating leader ng Rage Coalition na yung rage, parehas lang yan sa maisog kasi walang kumakapi sa maisog, wala na, sablay na. Pinalitan nila ng rage na wala namang kakwenta-kwenta. nag-announce na ang ating Vice President to run for President. Let's campaign for her. And I'm campaigning for her. So yan yung Yes. rage. But I thought there was another, yung kay Pulong, di ba? Sa Club Filipino. Nag-ano siya eh. Pag tingnan nila yung activities ko locally, mas masipag ako ngayon. Nag-uusap ba kayo si Speaker Boji D is from Isabela? Yes. Do you know each other personally? No. You've never met him? I've been acquainted with him, Okay. but we're not friends. Okay. So, do your constituents support your activism? They support the truth. Hindi natin may tatanggi, Secretary Edwin, na Ilocano tayo. Maraming Okay. may love kay BBM. Medyo nasasaktan sila kapag kinikriticize ko talaga? si BBM.
Pero hindi ibig sabihin na kontra sila kay VP Sara. Kung tatanungin mo yung mga Ilocano, mga nasa Solid North, love nila si VP Sara. Kasi hindi naman magkaaway si BBM at VP Sara sa 2020. Ngayon pa lang Tragis nag-pick na patawa nila yung talaga kanilang to. manok. Kaya walang masama kung nag-pick sila ng manok at nag-pick ako ng manok. At nag-pick tayo ng side sa mga national issues. Dun po sa mga complaints ninyo, magpa-file ba kayo mga counter case, counter claim? Wala, hindi ako mahilig sa mga counterclaims. Forward mo na. Sila ay Meron yung pinaka-kwan dito eh. Wait lang ah. Yung pinaka-highlight ng sinabi niya na talagang sunog na Sumagot. sunog siya. Si Speaker Romualdez. Ayun. conditional yun. Conditional yun. Wait lang. Insight. Ito to. Kahit na sino po sa Pilipinas ay malaya po tayong mag-criticize ng mga maling gawain ng ating gobyerno dahil karapatan natin yan. Ano sinabi mo kanina kung patay, ganyan? Sabi, di ba? Siyempre tinutokso ko lang. Okay. Tinutokso ko lang sila. Sige, ihambing natin yung sinabi mo, explanation mo sa sinabi ni VP Sara, yung midnight rant niya na ay papatayin ko si BBM, si First Lady at saka si Speaker Romualdez. Ayun. Conditional yun. Conditional yun. Sabi niya, kapag namatay ako, mamamatay sila. Okay. Pero hindi naman niya sinabi na, taong bayan, patayin niyo sila. Walang. Gusto niyo na bang patayin? Hindi pa tapos yung sentence ko eh. Kasi nasa isip nila si BBM ang tinutukoy ko. Ayoko namang patayin yung tao na yun eh. Pero Patayin Harold, ano ang sa tingin mo, ano ang ebidensya ang hawak nila na sa tingin mo ilalabas ng ebidensya against you? The statements The will viewers. speak for themselves. Hindi nila kailangang maglabas ng Everyone can watch it. Yeah. yes. And kung titignan po natin, ang standard for prosecution is reasonable certainty of conviction. Ang standard sa Forward court, mo natin guys, wait lang. dahil ba ako ang pinaka-effective sa lahat? Siguro kasi ganito ka magsalita. Alright! Let's go, baby! bakit kailangan ganyan ka magsalita? Wala naman si Marco, pwede hindi na ito business reporter, pwede ito political commentaries. Where did that voice come from? Na-inspire siya. Okay, your online content is highly emotional, confrontational, and sometimes angry. Do you think that helps or harms public discourse? Fast forward, hindi yan yun. You are being sued. On- In a while, so that because I told you when we were off the air, you have a bright political career. So just make sure that you do it well. Politics shouldn't be a career. I'm not here for the long term. Truth doesn't compromise. So every time na kinakaharap natin ay moral questions and options, just choose the So what's right your plan? thing. You don't make it. You don't plan to do a career. So what the hell are you doing with this? I'm just trying to be heroic. But In life, we don't know whether we're going to win or lose. Just be Okay. heroic in any instance. At every instance, be heroic. And yun ang gusto ng Panginoong Diyos para sa atin. Agoy! Kahit hindi na ako maging sikat, kahit after nito, patayin na nila ako, yun ang sinasabi ko eh. Kahit malaos na ako, kahit wala akong political career, okay lang. Hindi, mataas ang views natin pagka nandito. Kaya ang kinukuha na ating EP. Pero hindi ba you're sacrificing public service for politics and the presidential Tama. campaign? Sabi nga nila, if you want to be a hero, you don't need friends. If you want to be a saint, you don't need a family. So I'm sacrificing everything, including my life. But I don't mind. It's for the people, it's for the truth. This guy's really so dogmatic. You know, it's interesting that how. But I really wish well for you because I know that you have promised. You're good at that point. But if some supporters interpret your words as a call to action, do you feel any responsibility for that? I don't feel any responsibility for my actions. My responsibility is more to the people and to the truth. It's my obligation and duty to tell the truth and shout the truth. If I am silent, especially kapag binigyan ako ng opportunity ng Panginoong Diyos na effective ako magsalita, kailangan kong sabihin ang katotohanan. Kapag nanahimik ako, edi sinayang ko lang ang pagkakataon na yun na binigay ng kapalaran sa akin. Kagabi, nagkaroon ng walkout sa Senate. Yan. Ano po yung... Yan. Meron bang fight for the truth Maganda yan, doon? maganda yan. Meron. Kasi ang katotohanan is, Senate can amend its own rules. On Yun. its own. And pwede niyang isuspend its own rules. Ito na yung highlight, Kaya siya guys. tinawag Ito na yung plenary, highlight. Anything goes sa loob. Kaya kapag sinabi ng isang Senate, nag-motion siya, at sinabi niya, let's suspend the rules, let's amend the rules, let's divide the House, yun na yun. Ibig sabihin, magbotohan Divide na the kayo. House. Hindi nyo na kailangan pang i-cite ulit yung rules kasi na-suspend yung rules at pinagbotohan niya ng majority na i-suspend yung rules. The body can amend They its did own not rules. suspend the rules. They did not follow the rules precisely. The committee on rules have not yet been organized. Yun ang kakulangan ng nag-motion, sir. Dapat nag-motion siya muna to suspend the rules and then nag-motion siya ng motion niya and then nag-motion siya to divide the House. Wow, ang talino ni Respicio, mga kakabsat. Ang talino. Talaga lang. Kasi po kapag hindi mo pinasuspend yung rules, mananaig yung rules. At kapag sinabi ng rules na dapat one day before, So or hindi ka kailangan ilagay sa naniniwala committee, na nire-reload to? Ano ang tanong ko sa'yo? Ayaw sagutin ni Alan to eh. Ito Ano na. Ayaw sagutin ni Alan Peter kaya sa ano to. ang pinaka-reason bakit kailangan may electronic voting? Meron tayong batas, sa may rules na tayo ngayon, 41C. Pwede tayong mag-electronic voting kapag 41. force majeure. Yes. Opo. Pag may force majeure, ang sabi naman ni Robin Hood, force majeure kasi may gera doon sa Middle East. Diyos ko po, Rudy. Magkakagera doon sa China at sa Taiwan. Force majeure.
Punyeta. Diyos ko, Lord. Ay, nangyari yun sa pandemya. So what's the compelling reason right now for them to... Sabay. Ay, sagutin ni Alan to eh. Ano ang pinaka-reason bakit kailangan may electronic voting? Tingnan mo yung mukha ni Rizky siya. Putragis naman. Ba't mo naman tinatanong sa akin to? No? Mabibisto tayo dito. Ba't mo naman tinatanong sa akin to? Secretary Lasierda. Meron tayong batas, sa may rules na tayo yan, 41C. Pwede tayong mag-electronic voting kapag 41. force majeure. Opo. Oh. Ay, nangyari yun sa pandemya. So what's the compelling reason right now for them to change their rules? Sabi ko nga sa inyo, para ako sa katotohanan is, para makaboto si Bato. At yung dalawang kakasuhan nila Ayun this na nga. weekend, O, di lumabas ng katotohanan. Kaya nila inaamin para makaboto si Bato at yung mga kakasuhan na dalawa pa at iba pa. Diba? O. Coming from the horse mouth, mga kabsat. Force majeure. Opo. Oh. Ay, nangyari yun sa pandemya. So what's the compelling reason right now for them to change their rules? Sabi ko nga sa inyo, para ako sa katotohanan is, para makaboto si Bato. At yung dalawang kakasuhan nila Ayun na this nga. weekend at makukulong. Pero masama ba yun? Hindi masama. Dahil ang limitasyon lang ng operation ng Senate is yung Constitution. Yung Constitution, sinabi niya ba na bawal ang electronic? Sinabi niya ba yung venue doon? Wala. Sabi ng konstitusyon, actually kasama na yan. Pwedeng mag-online. Walang sinabing hindi pwede. Pwede. Yun kung may force majeure. Diba? Ang tanong, may force majeure ba? Para kay sino makikinabang? Si Bato lang. Sino makikinabang? Si Jinggoy lang. Sino ang pinaka mas makikinabang? Si Lustay. Diyos ko Lord, hindi naman taong bayan, hindi naman buong Senate. Anak kamote ka din eh. Mangibabain ka ng Ilocano. Walang bawal. So, ibig sabihin, pwede. Ang hindi bawal, pwede. But hindi man talagang bawal ang electronic voting because it's already there. True. It's already Nasa batas na yan. Hindi bawal electronic. Yun kung may force majeure. Which is wala naman. Mga bobo. there. So, sino nakikinabang para protektahan itong mga to makaboto sa impeachment? So, it's what benefits the people? Yung mukha ni Rizvicio, hindi naman mapasok yung mukha dyan ha. Sa palpal siya dito eh. Electronic voting because it's already there. Yes. It's already there. So, sino nakikinabang Mukha nyo. para protektahan itong mga to makaboto sa impeachment? So, it's what benefits the people? Nagkasala ka. So, you're also in agreement if you're for truth or for justice, may double standard ka. It also Agoy, may double standard ka, Rizvicio. Ang bilis pala ng kwan, no? Ikon nga natin normal yun. Dali. benefits the people. Why? Dahil itong mga representative No. natin ng Senate is representative ng Yeah, taong but bayan. that's So, a- kailangan marinig Hindi, din ang pero boses double nila. standard ay yung taong constituent mo pag kinulong. Yung constituent mo sa Isabela, pag kinulong. May karapatan ba siya? Maririnig ba yung boses niya? Akala ko equal protection of the laws tayo. Tapos itong mga senador, Sunog! Sunog si Rizvicio! Diyos ko Lord, isa may ba ka? boses double nila. standard ay yung taong constituent mo pag kinulong. May karapatan ba siya? Maririnig ba yung boses niya? Akala ko equal protection of the laws tayo. Tapos itong mga senador pala, bibigyan mo ng karapatan, ng pribileho na gamitin ang kapangyarihan nila kahit nakakulong sila. Patas ba yun? Pumunta tayo sa issue na yun kapag merong nakulong tayong Ay, ayun na nga, kababayan. ayun O kita mo, pupunta lang daw sila doon sa ganong classic example kapag may nakulong na daw sa constituent niya. Bobo! Laklag kamote talaga talaga itong mga basta dides talaga mga bisat, no? Iba talaga takbo ng utak, no? Putragis, I am Batman, Mabel Quinjo, Mark Bon Jovi, iba talaga ang takbo ng utak nito, di ba? Sunog talaga, bongti. What if constituent mo dyan sa Isabela ang nakulong? Mabibigyan ba sila ng pagkakataon maiparinig ang boses nila? Tulad ng gusto nyo mangyari kay Bato, kay Jinggoy na gusto mong kasasabi mo lang kanina? Di ba? Ang linaw, Standard ay yung Wait lang. already there. Yes. It's already there. So, Wait. Constitution. Yung Constitution, sinabi niya ba na bawal ang electronic? Wait lang. Ay, nangyari yun sa pandemya. So, what's the compelling reason right now for them to change the rules? sabi ko nga sa inyo, para ako sa katotohanan is, para makaboto si Bato. At yung dalawang kakasuhan nila Ayun na this nga. weekend at makukulong. Pero masama ba yun? Masama ba? Masama ba mga kabsat na bumoto si Bato? Walang masama yun kung may force majeure. Ang problema, wala. Gumagawa kayo ng kwento niyong pagong. Mangibabain kang Ilocano. Hindi masama. Dahil ang limitasyon lang ng operation ng Senate is yung Constitution. Yung Constitution, sinabi niya ba na bawal ang electronic? Sinabi niya ba yung venue doon? Wala. Walang bawal. So, ibig sabihin, pwede. Kung hindi bawal, pwede. But hindi man talagang bawal ang electronic voting because it's already there. Yes. It's already there. So, sino nakikinabang para protektahan itong mga to makaboto sa impeachment?
So it's what benefits the people? Eh, nagkasala ka. So you're also in agreement if you're for truth or for justice, may double standard ka. It also benefits the people. Why? Dahil itong mga representative No. natin ng Senate is representative ng Yeah, taong but bayan. that's So a- kailangan marinig Hindi, din ang pero boses double nila. standard, yung taong constituent mo, pag tinulong, may karapatan ba siya? Maririnig ba yung boses niya? Akala ko equal protection of the laws tayo. Tapos itong mga senador pala, bibigyan mo ng karapatan, ng pribileho na gamitin ang kapangyarihan nila kahit nakakulong sila. Patas ba yun? Pumunta tayo sa issue na yun kapag merong nakulong tayong Ay, yun na nga, kababayan. At erase nila yung issue na yun. Ang issue lang natin ngayon is, pwede ba nilang i-amend yung rules? No, but Inaalaw ba sila ng Constitution? that's going They are to that allowed by end. the Eh. Constitution. You're going to that end already. It's a double standard of justice that we already saw is happening right now. So, si Alan is pushing that. And by the way, the highest motion naman is motion to adjourn. Eh. So, tama rin ginawa ng minority. Na-sustain ba yung adjournment? Nag-adjourn. Oh, nag-adjourn. Alright, no problem. Wala tayong problem. Bobo, di mo alam, nag-adjourn sila. Kasi, no? Nag-adjourn kasi nag-walkout, di ba? Bobo ka ba? Parang di mo alam, ah. Anak ka grabe talaga itong si Ilong Ranger, mga kakabsat. As a matter of fact, panalo nga sila sa session kapon. Alam Walang mo, to be problema fair doon. to Senate, former Senate President and now Senator Tito Soto, ang Tunog! galing po niya. Kasi makikita niyo dyan yung kagalingan niya talaga sa rules, having been Committee on Rules Chairperson twice. So, sabi pa niya kay Senator Marcoleta, akala ko ba alam mo ang rules? Sinabihan pa niya. So, Pero regardless, it's really this shows yung kagabi nangyari. Pagalingan talaga, the ability to know what rules to apply. So in that regard, they're really tagisan ng talino dito sa rules. So, pero may question po ako para sa kanya. Go ahead. Nasaan ba si Senator Bato? Ay, hindi ko alam. Pero para malocate natin siya, dapat magsinag sila ng maliwanag na ilaw. Kapag ano yung kuminang na ulo, siya yun. tama pa ito tanong si Harold. Si Attorney Jimmy Bondo, kasabi niya, bigyan mo sa akin warrant of arrest kami magsaserve. Sang-ayon ka ba ron? Dapat law enforcement lang ang nagsaserve. Ayun. Pero meron namang mga instances po na yung abogado, tinitingnan lang naman, ini-inspect. Hindi, walang problema Walang yun. problema. Oo, Pero walang hindi siya Kasi may warrant of arrest naman talagang papakita sa'yo naman talaga. Pero ikaw ang magsaserve, wala naman ganun, di ba? Mas lalo na si Trillanes. Pwede ba siya mag-serve? No, hindi, pero iba yung interest nun eh. He can assist eh. The law enforcement can in the same way, pa ikaw ang defense lawyer, assist me in serving the warrant of arrest. Pwede yun. Kung nandun, pero nandun dapat ng law enforcement agency. Sure, no Di ba? problem. So yun ang ano. Ito, pa yung kaso mo, tanong mo. Si Senator Bato, tinago ba ng Senate? Wala, hindi naman siya naserban ng warrant eh. Di ba hindi naman po, di ba kapag sineserve ko pa ng warrant is, ito, you're, Hindi daw na sir under arrest. nagwaran. Kapag hindi ka pa na under arrest, malaya ka pa. Ang kwento ang kwento kasi ng NBI, they presented themselves as NBI, tumakbo na. So there was no opportunity to present the warrant. So hindi siya nagtago, And by the walang way, nagtago, by walang the way, nagtakas. under the rules of court, you don't have to present the warrant of arrest. You can present it after he's arrested. Pwede yan sa rules of court natin. Kaya nga po siya tinawag na warrant para kapag sinabi arrestuin kita, anong warrant mo? Pero Anong, papakita- So ibig para sabihin, sa'yo, yung hindi pa proof. fugitive? Hindi pa fugitive si Senator Bato ngayon for you? Yun yung legal question na nasa Supreme Court ngayon na hindi pa nila sinasagot. But what's your opinion? What's my opinion? Ang opinion ko is walang jurisdiction yung ICC. Kung wala siyang jurisdiction, wala siyang capability na Hindi niya masagot-sagot kung pugante si Bato. Ang linaw ng tanong, oh. Anak na walang kamote. Lahat hindi niya. Wala siyang sinasagot ng direct kasi wala. Sukol siya eh. Sukol. arrestuin kita. Anong warrant mo? Pero Ayun papakita- nga. So Ibig para sabihin, sa'yo, yung hindi pa proof. fugitive? Hindi pa fugitive si Senator Oh, Bato ngayon? hindi ba fugitive si Senator Bato? Oo, hindi. Pugante ba yung kaibigan yung nagtatago? Oo, hindi. Ngayon for you? Yun yung legal question na nasa Supreme Court ngayon na hindi pa nila sinasagot. But what's your opinion? Oh, what is your opinion? Pugante ba si Bato? Oo, hindi. What's my opinion? Ang opinion ko is walang jurisdiction yung ICC. Kung wala siyang jurisdiction, wala siyang capability na mag-issue ng warrant. Pero na-resolve Galing na natin sumagot, yan. May jurisdiction ng galing. ICC. Sinabi na ng Supreme Court yan. So that's not, we don't have to really litigate that point. Alright? I told you. Sasabihin niya walang jurisdiction pero sinabi ng Supreme Court na nagsabi may jurisdiction ang ICC sa Pilipinas noong membro pa. Bakit hindi nyo maintindihan yung mga bobo? Supreme Court na nagsabi noon pa may jurisdiction ang ICC sa Pilipinas nung panahong membro pa ang Pilipinas sa ICC. Malinaw! Hindi nyo naintindihan, comprehend, attorney ka pa man din, bobo. I'll behave today. Kung i-ask kayo ni Senator Bato na maging abogado niya, payag ka ba? Ayoko magsilbi sa kahit na sino man. Ang katotohanan lang ang aking amo. Except, sino mag-aabogado pala sa'yo? Pag sakaling na tuloy ito. Meron po kaming law firm. May law Meron firm po kayo. nag-aabogado sa akin. Kahit si VP Sara, kahit mag-offer siya sa akin ng position na appointed, hindi ako kaya. Pati Eh kung part of the panel to defend VP Sara, payag po kayo? Ayoko po.
Ayoko po talaga ng may boss. Dahil ayoko may Ay, kumakontrol sa akin. spokesperson. Ayoko din. Bakit Sana naman ayoko yan? din. Ayoko maging katulad ni Claire. Kasi kahit meron siyang paniniwala at may paninindigan at alam niya ang katotohanan, ayoko magsinungaling sa harap ng taong bayan. Okay. Parang na-insulto tayo rin na spokesperson tayo. Oo nga. Pwede namang manindigan ng walang Fine. kaaway. Ay hindi po, kasi kapag spokesperson ka, kailangan mong sundin yung utos ng presidente. Dahil kapag ang boses mo ay hindi na boses ng presidente, you cease to be a the mouth of the president. No, So, that's that's true that. that you are the voice of the president, but you don't have to tell lies, which we both did. So Alright. we do mental reservation. That's what the Jesuits would say. Yeah. So are you telling me that I would tell lies if VP Sara would take me as a spokesperson? It's up to you. So you really believe that VP Sara should be president this coming 2028? Kung yun po ang gusto ng taong bayan, wag po natin silang pipigilan na piliin ng susunod Ay, sino ang presidente. kandidato mo? VP Sara? Okay. Sino daw ang vice president niya? Ay, hindi ko po alam. Eh, Wala pa naman pong nag-announce. You were asking a while ago, kung pang senatorial material, kung i-offer ka magtumakbo ng Senado ni VP Sara. Ay, hindi po natin malalaman kung anong mangyayari sa kinabukasan. Ngayon nga po, may kaso ako eh. Malay nyo, magtakbo din ako at tulad ni Bato. Malay nyo, mamamatay na rin po ako. Mas mauna pa ako maging national hero kaysa maging senador. Ang dami ko na pong mga ex-girlfriend na tinatakbuhan. Ayoko na pong tumakbo pa ng ibang bagay. Tough questions by the spokesman. What happened to the multiple charges filed against you by the COMELEC? Meron po pala. Ayun po, meron po. Doon siya nagalit, nag-umpisa May trial po. Yun po, umaandar. Anong kaso? Anong kaso? Okay na tayo dito. Basag na yung pagkaka-double standard niya, di ba? Napakalinaw ng sinabi ni Secretary Lacerda. Sabi niya na, itong si Alan Peter Cayetano, pilit na amiendahan ito, no? Magsama sila ni Marcoleta. No? Pero ito umamin, Ma'am Sat. Siyempre, para makaboto si Bato, tsaka si yung dalawang makukulong nilang kasama, so ayun na. Okay, what if constituent mo sa Isabela yung makukulong? Mabibigyan ba ng ganong klaseng treatment? Mapakinggan ng boses nila? Which is hindi, di ba? Lord. Tapos sabi niya, darating tayo dyan kapag nangyari na yan. Putragis, bakit may mangyayaring ganon? Ang dami niyang nakakulong sa iba't ibang distrito. Narinig ba yung boses nila? Kumag talaga ito. Itong ilong. Sunog talaga to. Diyos ko, Lord. O, siya. Mag-next topic tayo. Nakanong kamote, o. O, call muna tayo. Countdown.